Kagulo ngayon sa palasyo matapos ang pagbunyag ng isang malaking iskandalo na kinakasangkutan ng mga kilalang pangalan sa politika. Kanina lamang ay tumestigo si Vice President Sara Duterte at ang kanyang kapatid na si Baste Duterte tungkol sa may sabwatan ni na Speaker Martin Romualdez at unang ginang Liza Atanas Magz sa iba't ibang katiwalian. Ayon sa mga ulat, ibinahagi na ni na VP Sara at Baste Duterte ang mga detalye ng sabwatan ng umano'y naganap sa loob ng mismong gobyerno. Sinasabi nila na ang mga akusadong sina Romualdez at Liza Atanas Magz ay gumagamit ng kanilang mga posisyon upang magsagawa ng mga iligal na aktibidad na nagdudulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan. Ang kanilang testimonya ay nagdulot ng malaking kaguluhan at kontrobersya sa loob ng palasyo na ngayon ay pinagpepiestahan ng media at ng publiko. Sa kasalukuyan, wala pang formal na pahayag mula kina Speaker Martin Romualdez at unang ginang Liza Atanas Magz tungkol sa mga akusasyon laban sa kanila. Ang palasyo naman ay nagpahayag na ng sisiyatay ang mga babuti at ang mga aligasyon upang makamit ang hustisya. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na pangyayari at magbibigay ng mga update sa oras-oras. Para sa ngayon, manatiling nakatutok dito lamang sa aming himpilan para sa mga pinakabagong balita. At yan nga ang balitang ating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ahok sa hakbang maisog rally. Naku, yari ka dito, Nyor. Masapak ka talaga, Nyor. Yun yung hinihintay natin, ha. Doon siguro yung parang excited na ho ang mga Duterte diehard supporters na marinig, makita si Vice President Inday Sara dyan sa entablado ng hakbang maisog. Hindi lang siguro mga DDS ang nag-aabang, kundi kasama itong mga tambaluslos, mga bangag, supporters ni Da Junior, mga ensaymada balagers, na makita nila si Inday Sara. Naman, pag ikukontent si Inday, talagang papalo yung mga views nila. Kaya nag-aabang ang mga tambaluslos animal talaga. At ito, kakaiba ho ito, guys, ha? Kasi kamakailan, hakbang maisog dyan sa Angeles City, Pampanga, nagpasaring si Mayor Baste Duterte labang kay Senator Bongo tungkol sa katahimikan. Ngayon ito may bago. Kahapon, ha? Muling sinita, nagpatutsada muli si Mayor Baste laban kay Kuya Bongo nako. Kaya nga ho, mahirap po talaga itong kalagayan kasi natin. Kumbaga, alam nyo ho, ang mga Pilipino ngayon, desperado na oy. Desperado na maghahanap ng kakampi para sa bayan. Ma'am Jessie Lakwata, magandang tanghali ho sa inyo dahil nakakalungkot. Wala na hong matatapang na mga politika ngayon, politiko, leader ng ating bansa na bumatikos at babatikos dito sa Marcos admin. Kaya nakakalungkot. Kaya nga ho, siguro ito, nakikita ko rin na reason, guys, ni Vice President Inday Sara na nag-resign kay Da Junior bilang isang Deputy Secretary at Vice Chair ng NTF-ELCAC. Dahil tinamaan ho siguro talaga siya dito. Tinamaan siya sa birada ni Mayor Baste. Kaya sabi ni Mayor Baste, wala nang matatapang na mga politiko ngayon. Hello sa Ravina and family. Ang matapang na lang ngayon ay kayo, mga ordinaryong Pilipino. Baka tinamaan si Inday Sara doon. Kasi alam naman si Inday Sara at saka si Mayor Baste, talagang dikit yan. Kaya baka isa lang. Sa akin lang, ha? At ito, nagpatikim na naman si Mayor Baste laban kay Kuya Bongo. At nako! Dahil dito ho yun. Alam nyo ho, hindi ko ho talaga pinapatulan
yung mga balitang si Tatay Digong, pumanaw na daw, animal talaga. Oh. Ako yung una talagang nakakita yan guys. Hindi lang, mga 8 hours ago, no, na post sa TikTok. Hindi ko lang kinontent, hindi ko pinatulan. Na si Tatay Digong pumanaw na daw kasi putang inang fake news yung trolls ni Dayunyor, animal. Oh. Yung una nga hong tumawag sa akin yan, napanood yan ni ng trupa ni Haring Oscar. Tumawag ho sa akin, kaya shoutout ko muna pala si baka makalimutan natin. Sir, Epifanio Obordo, staff ho ni Haring Oscar. Maraming salamat sa hospitality. Binusog niyo po kami, ang sasarap ng pagkain. Binisog niyo po yung team Abis Daqueros. Maraming salamat sa inyo, sir. Si po yung tumawag sa akin, sino ba yun? Si Sir Epifanio. Sabi, Bisdak, binalita pumanaw na daw si Tatay Digong. Tumayo balahibo ko Sabi ko, sir, fake news yun. Chinik ko, fake news talaga, sir. So ngayon, nagulat tayo, nagbigay ng statement si Tatay Digong doon. Actually, hindi ko na sana talaga i-content. Lady J, magandang tanghali sa inyo. Pero kagahapon, nakauwi na ako dito galing sa Tarlac, Bamban Tarlac. Nag-chat muli yung tropa ni Sir Oscar. Sabi, Bisda, kakabalita lang sa GMA. Umanaw na daw si Tatay Digong. Animal talaga kayong mga tambaluslus kayo, no? Kaya ito, minabuti ko na pong i-content para po sa mga Pilipinong nag-alala. Dahil pinakalat po yan ng trolls ng tropang ngiwi. Ayan, gulat kayo. Buhay si Tatay Digong, mga animal. Alam mo, no? Yung ilang bisis na ba si Tatay Digong na biktima ng ganito, pumanaw na daw. Kasi si Pastor Kibuloy recently lang Alam mo yung ganyan? Magbabounce back yan. Kung sino man kayo nagpapakalat ng fake news sa TikTok, naku, magsiiyakan kayo. Promise ho. Ngayon naman, ipiplip po muna natin itong mga kabisdak. Ay, dulo na lang ho natin para mambad trip tayo. Ito muna. Kay Vice President Inday Sara Duterte, formal na ho, inimbita ng Hakbang Maisog TAPS Coalition. Pakinggan po natin. Patusok, guys. Right, second highest ranking public official, the most credible and popular one at that. Vice President Duterte is in the best position to lead the people's voice against the excesses and abuses of the Marcos administration and to prevent war from breaking out. In line with this, the Hakbang ng Maisog Coalition for Transparency, Accountability, Peace, and Security, therefore, extends this invitation to Vice President Duterte to take over the helm in this historic and heroic struggle at this crucial juncture of our nation's history. We stand solidly behind the courageous decision of Vice President Sara. The time has come for all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand and save our country from the morally bankrupt Marcos administration. No to Chacha, no to martial law, no to war. Transparency, accountability, peace, and security now. Defend the flag. Mabuhay si Vice President Inday. Ay na po, kagahapon po yan sa Rizal ay formal na po inimbitahan ng TAPS Coalition si Vice President Inday Sara Duterte. Inday Sara, kailangan po kayo ng bayan. Kailangan po kasi namin ng kakampi. At alam ko ho, itong si Inday, hindi tayo matiis dyan. Ang tamang coalition na dapat samahan ni Inday ay ang Hakbang Maisog talaga. Wala nang iba. Hindi na ho siguro kailangan pa magtayo ng bagong koalisyon si Inday Sara. Mas the best siguro, agree ako dito sa sabi ni Mayor. Ito magiging Mayor kaya Trixie Angeles Cruz Ni Attorney Trixie.
na kailangan natin si Inday. Kasi pag nagsama-sama yung magkakapatid plus Tatay Digong, puta, ang bagsik ng ang bagsik ng TAPS Coalition Hakbang Maisog. Ito na yung kakatakutan ngayon. At ito na yung mga panibagong bagong oposisyon. Wala na yung oposisyon nila ni Lagman Animal. Pumapalag sila dito nung pag-resign ni Vice President Inday Sara. Pumalag itong tropa ni Lagman kasi hindi daw pwede kasi magiging oposisyon. Saan ba daw magiging oposisyon? At hindi naman pwede daw sa liberal si Inday Sara. Tanga nyo. Bakit ba ang oposisyon kayo lan? Piki nga po kayong oposisyon, Liberal Party Magiging, tagal na po ninyong niloko ang taong bayan Kunyari kayo, oposisyon kayo Yung pala, kakampi kayo ng administrasyon. Wala kang oposisyon ngayon. Ang oposisyon talaga ngayon, tayo. Mga DDS. Wala nang iba. Tayo yung maingay Itong sila Lagman, mga Franz Castro, hindi po yan tunay na oposisyon. Putas hanggang dikit ng Marcos admin O ito, pakinggan po natin mga kamisdak itong balitang ito. Kasunod ng kanyang pagbitiw sa gabinete, ang alingas-ngas na posibleng maging oposisyon si Vice President Sara Duterte ayon sa naging opisyal ng dating administrasyon. Pero ibang kahulugan ng oposisyon yan ayon sa Liberal Party. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Si Vice President Sara Duterte mismo ang nagsabi ang tinaguri ang unit team nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 para lamang noong eleksyon. Ngayong kumalas na ang bise sa gabinete ng presidente at sa gitna ng tila umaasim na turingan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte, mananatili ba ang bise bilang kaalyado o magiging oposisyon? May dalawang pakahulugan ng oposisyon para sa Pangulo ng Partido Liberal, ang itinuturing na opposition party mula noong 2016. Pwedeng maging oposisyon dahil magkaiba ang paniniwala at ideolohiya. Pwede ring oposisyon dahil magkaiba ang partido. Si Vice President Sara, pwedeng i-assume niya ang partisan opposition to the administration of President Marcos Jr. Ngunit, ang tunay na oposisyon, ang ideological and consensus opposition ay mananatili sa Liberal Party of the Philippines. Mali ka dyan, Sir Lagman. Ang oposisyon po, Lagman, nung Liberal Party, nung 2016 lang. Nagiging oposisyon kayo dahil nga ang leader ng ating bansa, Duterte. At kayo po'y tumutuligsa. Ginawa kayong ispasol Naubos kayo, mga dilawan, natunaw kayo. Kaya, siyempre, ang lalabas na oposisyon during Duterte admin, yung 2016 kayo, Liberal Party. Pero, sa panahong ito, wag nyo na pong sabihin kayo ang oposisyon animal. Meron bang oposisyon tahimik? Meron bang oposisyon na umuuyon sa administrasyon? Natakot lang kayo. Natakot lang kayo kasi ang direksyon talaga ng mga Duterte supporters ay magiging oposisyon. Yun ang direksyon namin. Yun yung daan na tinatahak namin ngayon. Meron ba kayong mga vlogger na galit sa bangag admin? Animal, meron? Wala. May mga supporters ba kayo na galit sa bangag admin? Meron? Wala. Sa bagay, wala naman talaga sila. Pulbos na Kaya ngayon, bago na. Ganito kasi nangyari ngayong 2022. Nagkasama sila ni Vice President Inday Sara at ni Dayon Jr. Nung akala ni Inday Sara, matino yung pag-iisip ni Dayon Jr., nagkamali pala sila doon. Dahil ngiwi. Ganun Tapos minsan nagrarap na dubi-dubi-dab-dab-dab-dab-dab-dab-dab. Kasi kung oposisyon kasi kung hindi lang nag-iba ang takbo ng utak ni Dayon Jr., malamang
malamang sa malamang, itong mga DDS ay sasama sa UNITAE. Kung pinagpatuloy yung salitang continuity, baka di talaga maging oposisyon ang mga DDS. Lalo na kung natupad yung 20 pesos per kilong bugas, baka. Kaso nag-iba nga Dahil nung pagkapanalo ni Da Junior, ang direksyon agad nila ipin down ang mga Duterte. Siyempre kami mga DDS tayo, di man tayo bulag at tanga kagaya ng mga ensaymada. No? Kasamang ng mga bangag supporters. Tinitira ninyo si Tatay Digong. Tinitira ninyo yung mga supporters ni Tatay Digong. Kagaya ni Pastor Kibuloy. Ang unang binabira ninyo at ipinagtatanggol namin si General Bantag. Nagalit sa mga bangag din. Doon pa lang, nalihis na yung landas Doon na kayo sa tuwad na daan, animal. Yung daan ni Panot, ginaya ng Marcos admin. Tignan mo, ginamit nilang pagbanat sa mga Duterte. Ano man? Kongreso at Senado. Wala akong nakitang kakampi si Inday. Yun din ang tingin namin. Buti nga, nagtiis pa si Inday ng 2 taon, animal. No? Siyempre, ang gagawin ng mga Duterte supporters, tutuligsa kami. Hindi naman talaga kaaya-aya yung ginawa ng Marcos admin ngayon. Mantakin mo. Sino bang tanga na sasama sa tuwad na daan ng mga bangag? Pag ikaw Duterte Dayar supporters, magulat ka talaga. Mantakin mo, nung panahon ni Tatay Digong, ang tatay ni Da Junior ay pinalibing sa libingan ng mga bayani. Ngayon, panahon ni Bangag, tangina si Tatay Digong ipakulong sa ICC. Isasama pa si Inday Sara. Diba? Anong maramdaman ng mga supporters ni Inday Sara at mga Duterte? Di magmura. Pinanganak ang hakbang maisog. Kaya ngayon, ang direksyon ng Liberal Party dumidikit sa Marcos admin. Una pa lang, inappoint agad ni Da Junior na economic manager. Dilawan na Dilawan na. Tapos, yung sa likod ng kusina, kasama si Ma'am Sid, dilawan na rin. Si Paquito Ochoa, yung sa housing, dilawan na rin. Ay putang ina, naglukuhan tayo. Yung kapwa dilawan ninyo, tatablahin. Pro-admin kayo. Alagman. Kaso, hindi lang ninyo talaga sinasabi. Kasi part yan ng laro ng bangag admin. So, si Tatay Digong nag-iingay kasi walang oposisyon nga. Nakakabinging katahimikan. Ang demokrasya kasi maingay. Ang ginawa ni Tatay Digong, hito. Hakbang maisog, iyak kayong lahat. Ewan Lord Jesus Pahas. Tuloy po. Ang oposisyon namin ay both sa current administration at sa breakaway power block ng mga Duterte. Alal! Sige nga, kung oposisyon kayo, tumuligsa kayo kay Bangag. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy sa QGC, tumuligsa kayo, mga nimalo. Posisyon? Hello, Teacher, ito sa akin, Ma'am Lourdes Pahas. Sige nga, kung oposisyon kayo, human rights violation ginawa ng Marcos admin, binatikos nyo. Presyo ng bilihin, mahal, binatikos yun si Da Junior. Panay paspasyal ni Da Junior, inikot ng sanlibutan. Bumatikos kayo? Pagtaas ng pagbagsak ng piso kontra dolyar, bumatikos kayo? Loo. Wag na. Wala na po kayo talagang oposisyon. Ano kayo? Nasa admin kayo. Ang tunay na oposisyon kami. Meron ba kayong mga vlogger na galit kay Da Junior? Nimal? Meron? As of now, I think there is no ideological affinity between the Liberal Party and Vice President Sara Duterte.
Putangin na, hindi naman talaga kami sasali sa inyo, mga tungaw kayo. Alam mo, ito yung nakakalungkot kasi itong mga dilawan, feeling talaga nila oposisyon sila. Parang may jitlag pa sila. Akala ko siguro nila, presidente ngayon si Inday Sara. Ibangag! Bakit si Inday Sara, mga Duterte, tinitira ninyo? Di naman presidente Duterte, di ba? Yan naman presidente, si Bangag. Tangina, bukang bibig ninyo, Duterte. Baka tulog pa ho kayo. Ah? Hoy! Bangag admin na ngayon! Taloy. Wala pang pahayag si Vice President Duterte tungkol sa magiging relasyon nila ng Pangulo. Pero may mga pahayag ang ilang dating opisyal ng Duterte administration na posible umano siya maging oposisyon. Hininga namin ang pahayag ang atin ng Pangulo na si Senador Amy Marcos na kilalang malapit sa bise. Pero hindi ito nagkomento. Hindi ko po alam. Si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, na kilalang kaalyado ng bise, sinabing wala siya sa posisyon para magkomento, lalo pat hindi raw nagbibigay ng rason ng bise kung bakit siya nagbitiw sa gabinete. Hinihingan pa rin namin ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Alam nyo mga kabisdak, di naman siguro mga tanga tong media, no? Sobrang tatanga. Di naman siguro tanga ang mga Pilipino, no? Talagang tanga-tangahan. Para kayong mga bangag supporters in Saymada. Inday Sara, tahimik pa rin sa sa pag-resign niya bilang isang DepEd Secretary. Tanga nyo, no? Kailangan pa ba talaga sabihin, Inday Sara, na nag-resign ako kasi bangag ang kapartner ko? Baka masaktan kayo, mga animal. Nunid na. Alam na natin kung anong dahilan. Ikaw ba naman, kaharap mo, gaganon-ganon, oh. Strict yung parents mo. Ikaw ba naman, sasabihin ng tatay mo, yung partner mo, bangag noon! Bangag pa rin ngayon! Gago, eh. Wala na, oh. Ang Pilipinas ngayon, lugmok na eh. Pilipinas ngayon, nawawala na sa kumpas. Ang iniisip ng mga ugag digmaan, ang tatapang nga eh. Alam mo, ako, gulong-gulo talaga ako sa mga bangag supporters, promise. Naglibog ako mandong. Libog talaga ako sa Bisaya, libog ha, naguguluhan. Ha? Naglibog talaga ako sa mga bangag supporters. Mantakin mo, no? Gusto makipagdigmaan ang mga tungaw. Oh, gusto makipagsalpukan dyan sa West Philippines ang mga animal. No? Pero ang tatanga nila, nung si Inday Sara nagiging DepEd Secretary, at talagang gigil na gigil si Inday na magkaroon ng compulsory ROTC. Ay, gago nga eh. Tingnan nyo kung gaano sila katanga, no? Gusto makipagdigmaan sa mga inchik, makipag-agawan dyan sa tubig sa West Philippine Sea. Pero takot ng mandatory ROTC. Lala! Sinong niloko ninyo? Kami? Mga ugag. Gusto makipagdigmaan, mandatory ROTC ni Inday Sara. Galit na galit. Ayaw namin. Kagaya itong si Raul. Ayaw namin yan. Matangina, tapos digmaan tayo sa West Philippines. Ayaw nyo ROTC. Naglibog yun. Baka hindi kayo nalito. Black propaganda. Yung ginawa ho nilang katapangan, katarantaduhan. Tangina, gahahawa ka lang ng rifle na kahoy, takot. Tapos ngayon, sisigaw. Wala, digmaan kayo. Kaya pakinggan po natin
Si Atty. Vic Rodriguez patungkol dyan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at alyado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasama ang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!